Hi mga ka-traders, sa video na po na ito, magbibigay po ako ng self-reflection sa aking sarili sa taong 2024. Kamusta po yung progress natin, yung mga failures, yung mga natutunan, pag-usapan po natin dito yan. So kaya nga po, di ba, mahilig tayo mag-post, mag-my day, mahilig tayo mag-vlog dahil pinapaniwalaan ko po, no, na ito na lang yung mga videos na mababalikan ko pag ako ay umedad na ng 25, 30 onwards. Makikita ko at mababalikan ko ulit yung aking journey, yung katulad po niyan, pagbibigay ng self-reflection. So, dun mo makikita talaga yung progress mo, ine-evaluate mo yung sarili mo, at natutuwa ka dahil ang layo mo na, no, from your self, no, na kung saan talaga nag-improve ka ng nag-improve, no. Kaya medyo mahaba yung intro natin, simulan na po natin guys, ano. So, unang-una, yun nga po, suot na natin yung pinamili natin kanina, no. May vlog tayo, balikan nyo po doon. So, syempre, masaya tayo dahil, binablog ko po ito as of December 22, 2024. So, year-end na nga po, at tayo ay nagbibigay ng evaluation and reflection sa aking sarili. So, kamusta nga ba 2024 ni The Estudyante Trader? Well, overall, masaya. Overall, okay naman po. Kaya medyo, syempre, roller coaster journey. Pero, syempre, ang mga titignan mo doon talaga kung ano yung saan ka lumago. Diba? Nahirapan ka? Yes. Nagkaroon ng problema? Yes. May challenges ba? Yes. Definitely, ang dami. Pero still, what you should be looking forward is to, be positive. Okay? Be the change for a change. Kasi gusto mo may mangyari sa buhay mo kada taon, 'di ba? Gusto mo may magbago, pero tayo hindi nagbabago. So wala rin, 'di ba? Kaya ako, yung journey ko po ngayon 2024, actually pagpasok pala nung 2024 January, ang ganda ng start natin bumawi kasi no 2023, naggawa nga ako ng self-reflection. Hindi ganito yung suot natin, yung aura natin. Medyo marami tayong struggles noong 2023, although marami ring blessings. But ngayon 2024, it is such a great blessing for me dahil may struggles man, pero ang dami pong dumating na opportunities. Ngayon 2024 sa akin, green up ko din naman yan, nagsipag ako. So, maganda yung performance natin ngayon 2024. Pero syempre guys, sa kahit anong taon po, sa mga bawat buwan na dadating pang taon, 2025, simula January to December, syempre guys, hindi po smooth yan. Hindi po yan yung katulad ng, every time mataas yung sales mo, every time maganda yung kitaan mo. Syempre, there will be always a month. Okay? Sa buwan na yan, talagang susubukin ka. Sa buwan na yan, matatalisod ka. Sa buwan na yan, madadapa ka. So, you just have to get up, and bounce back. So, katulad po nangyari sa ang daming dumating na mga blessings, no? Yan, January, February. Nakabili tayo, no, ng mga desk na ito. Yan, nung ika-fourth quarter na po. So, mas marami mga opportunities, marami mga partnerships tayo. Simula, yan, yung buong taon na lang, summarize na lang. Ang dami mga partnerships na dumating, mga collaborations din. Ang daming gustong makipag-collaborate sa akin. Papasalamat naman po tayo sa inyo. Siyempre, ayan, dumagdag yung mga followers natin sa TikTok. So, marami tayong followers na dumagdag sa TikTok, and also mas maraming opportunities na dumating, mas marami din tayong natulungan overall, 'di ba? So kahit na alam niyo 'yon, may mga buwan talaga professionally and personally naging down din tayo, no? Yan, medyo kwento ko kasi kala nyo puro masaya lagi, or ang ganda lagi ng suot natin, so and so forth, puro lahat marangya, magarbo, pero hindi po, no? Dahil syempre, bago mo naman naabot yan, those tears na iniyak mo dahil pagod ka na sa eskwelahan, pagod ka pa sa trabaho, you need to attend to na mga meetings, na mga seminar, kung ano-ano, na minsan obligated ka talaga na umattend doon or sagutan yung mga clients mo. Ayun po yung overall na naging journey ko. Baka akala nyo, puro masaya na lang at achievement successful, hindi po, no? Syempre, yung taong 2024 po, sa sobrang dami ng dumating na opportunities, sobrang dami din naman po ng ating ipinut na hard work, binigay na resources din, no? At talaga namang nagsumikap tayo para syempre mas maging okay, no, yung ating bawat taon. Kasi syempre you have to sacrifice, 'di ba? Gusto mong kumita mas malaking pera,
kailangan mo magpagod talaga, mag-effort, mag-put ng time. Pag-aralan ito, paghusayan sa iyong ginagawa. So, kaya yun yung nagbago talaga, no? Nararamdaman natin pataas pa tayo lalo if God's will, definitely. Syempre naman, kung sa inyo, ayan, coach, no? Nabe-burn out na ako sa ginagawa ko. Ako din, eto nga lang December. Na-burn out din ako, itong papatapos na buwan, na taon, no? Dahil lang dami nating ginawa no November, dami nating sinagutan na clients, medyo December, per second week, medyo napagod tayo, nag-break din ako sa social media. Syempre, napapagod din ako, guys, no? Sa buong 2024 onwards, no? Syempre, dadating yung buwan na down ka, pagod ka, pero you just have to get up and bounce back, as I've mentioned. Ibig sabihin, okay yung ginagawa mo ng January, okay, motivated ka, di ba? New Year's resolution. February, okay, March, no? Pagdating ng April, May, medyo humina. So, quit ka na ba buong taon? Siyempre, hindi. Kasi marami pang remaining months na ikaw ay makakabawi. Marami pang remaining months na talaga namang pwede mo pang paghusayan. Okay? Actually, dami kong lesson learned, no? Kaya nga nagalo-halo na itong vlog natin. Ano pa ba? Actually, guys, naloko din po ako ng business partner. Okay? Actually, hindi business partner, ng client, eh. Okay, may mga ganyan lessons learned din sa akin ngayong 2024. May mga, yung iba naman makikipag-collaborate, may iba lang palang gusto sa akin. Yung iba naman gustong magpaturo, lalamangan lang naman nila ako, no? So, kaya guys, syempre, may mga ganung pagkakataon, no? May client ka na sasali daw, pero hindi na itutuloy. Marami ring failures or marami ring challenges. Syempre, hindi buong 2024 ko, successful. So, ang titig naman na talagang tutuloy lang ako kasi hindi pa tapos laban. At kung hindi ka man, sa tingin mo, hindi ka tagumpay ngayong taon na to, you have the next year. No, para galingan pa, para mas bumawi pa. Kaya, yun yung ginawa natin, yun yung mga natutunan ko. Syempre, learn from other people's mistakes sa taon na ito. Learn from my own mistakes. Okay, sa mga nagawa natin, sinabi natin, marami tayong natutunan professionally and personally, no? So, personally, puro professional yung sinabi ko, di ba? Pero personally, ano ba yung mga natutunan natin ngayon? Siyempre, mas natutunan natin yung time management, yung commitment, at siyempre, yung self-development. Alam ko naman na malayo pa ako sa pagiging, wala naman talagang perfectong mentor, wala naman perfectong content creator or kahit sinong tao pa man yan. But, what is really more important is that, you excel, you adapt, and also you just improve. Diba? Kung papansinin mo sa sarili mo, sa akin, nag-i-improve ka naman eh. Hindi nga lang mabilis, gradual nga lang, no? Pero, syempre, at least, there is a room for improvement to you na para mas galingan mo sa journey mo, sa buhay mo. So, yun yung pinaka masasabi nating lesson sa inyo. Okay? At saka, totoo naman yun eh. Panahon lang yan eh. No? Kung nakikita nyong successful yung kaibigan nyo ngayon, successful tayo ngayon, darating din yung time nyo. No? Ako naman ay definitely nagbablog tayo. Ewan ko yung iba bakit naiinggit sa atin, masiyahin lang naman akong tao at tahimik sa personal. Pero definitely may mga naiinggit pala. Pero tignan nyo, ang goal ko lang naman is not just to brag eh. Pinapakita ako na as a 20-year-old, 21 years old, 'di ba? Pwede ka palang makatulong sa magulang mo. Pwede mo palang iangat 'yung sarili mo, no? At pag naiangat mo 'yung sarili mo, automatically matutulungan mo 'yung magulang mo, matutulungan mo 'yung pamilya mo. Yan po ang aking advocacy. Okay? Na pag napanood to ng mga kababayan natin Pilipino, lalo na mga estudyante, mga nasa same age group ko, galing naman ni estudyante trader, galing naman nung mga ibang businessman, okay? Galing naman nung mga talaga nagsisimula pa lang, kahit hindi pa sobrang successful. Yun yung gusto ko pong maramdaman ninyo, yun yung gusto ko ma-appreciate ninyo, na, everything is possible with God. Lalo na kung siya yung magiging sentro ng buhay mo, ng career mo, ng family nyo, no? Kasi naniniwala pa rin ako, ang pinakasekreto, syempre, huwag mong i-credits lahat sa sarili mo. Syempre, there is a one highest creator sa lahat, kung saan sa kanya mo dapat ipagpasalamat lahat. Yun yung pinaka natutunan ko po sa business, sa life, no, na mas matuto pa mag-improve, at syempre sa spiritual na mas
magtiwala po sa itaas at ibigay lagi ang credits, no? Magpasalamat, maging humble, maging grateful. Yan po yung napakarami nating natutunan, no guys? So kaya naman yan, umabot na ng 10 minutes po itong video na ito. Again guys, personally, papasalamat po ako sa inyo sa walang sawang sumusuporta na sa ating The Estudyante Trader. Marami pa tayong mga contents na gagawin, marami pa tayong mga vlogs na gagawin, marami pa tayong mga collaborations, partnerships, pero syempre aralin na natin maigi yan. Yung mga clients natin, evaluate natin maigi, tuturuan natin maigi. Marami pa kayong aabangan sa akin, no? Lalo na, syempre, no, nag-upgrade na nga tayo ng ating, office, okay? And also ng mga gamit, ng mga get-upan. So, kaya sana po na-appreciate nyo, no? Pero syempre, konti man o madami nanonood sa akin, tuloy pa rin po ako sa aking mission, tuloy pa rin po ako sa aking goal na syempre makapagbigay ng knowledge, information, and inspiration po sa mga kababayan nating Pilipino. So yun guys, maraming salamat po. Share this video para maka-inspire din sa iba. The Estudyante Trader here. See you next year.